Sigurado ako napanood mo yung isang video ko kaya nandito ka, no? So, gusto mo maintindihan yung numerical side ng policy? Watch out ka dito sa next video na to para maintindihan mo paano mo mai-enjoy yung policy na to or yung plan na to. Okay? Balikan natin yung sample natin dun sa unang video, no? Meron tayong male 30 years old non-smoker na kumuha ng plan with a face amount of 1 million. Nagsama siya ng accidental death benefit at total disability benefit. This is a 10-year paying program. Ang annual premium niya is 226,380. Ang paying period nito is age 30 up to 39 kasi 10 years to pay siya. At the end of the 6th year of the policy year, magi-start na siyang makatanggap ng guaranteed cash benefit or yung tinatawag nating ulit endowment benefit na 6% of the face amount. Ano nga ba ulit ang 6% ng face amount? Of course, 60,000 pesos only. Start age 36 up to age 100, makakatanggap si male 30 years old ng 6% or equivalent to 60,000 pesos all throughout the year habang buhay siya. So, maaalala nyo yung ating centenarian bonus, kung natatandaan nyo pa, related to sa Expanded Centenarian Act of 2024, na makakatanggap ng 10,000 as of the law, 10,000 at age 80, 85, 90, and 95. Pero dahil gustong dagdagan ng company yung centenarian bonus mo, that's why itong plan na to, meron siyang design na centenarian bonus na makakatanggap ka at age 80, 85, 90, and 95 ng equivalent to 25% of the face amount. Ang sample illustration natin is a 1 million. So, ano nga ba ang 25% of the 1 million is 250,000 pesos kahit i-calculator mo pa yan. May 4 instances siya na pwede niya matanggap yung centenarian bonus, age 80, 85, 90, and 95. So, wag natin kakalimutan in reference to the Centenarian Act. May matatanggap si policy owner na 25% of the face amount. Again, ang maturity benefit nito, ibibigay ito once na mag-mature ang policy or once na matapos na ang coverage ng policy owner. Meaning na survive niya yung age 100. Kung siya ay mag-age 101, matatanggap niya yung maturity benefit, which is a summation of the cash value, the dividends, the centenarian bonus, kung may naiwan, kung meron pang hindi natanggap, and the dividends. So again, ito pinapakita ko lang ulit yung ano ba yung mga kasama sa maturity benefit, which is kasama naman doon sa ating computation. Tignan natin at age 96, si male insured, gusto niya makita magkano ba yung possible niya makuha at age 96. So, ito yung tinatawag nating living benefits. Siyempre kasi buhay pa siya, di ba? Gusto niya lang naman makita magkano ba yung pwede niyang makuha doon sa policy niya. There are 2 instances that I will show you here. Yung isa is yung kapag tinatanggap niya yung endowment and centenarian bonus, kapag tinatanggap niya on schedule, meaning 6th year, tinanggap niya na yung cash benefit. Remember, 96 years old siya, di ba? So, tinanggap niya na yung age 80, 85, 90, and 95 na centenarian bonus. So, yung pangalawang instance naman natin is kapag iniwan niya pareho kay company yung kanyang mga benefit para mag-accumulate. So, kung titingnan natin, ang guaranteed cash value niya is just the same. Ang accumulated benefits niya is just the same. Ang total endowment benefits ay nag-iiba na. Of course, yung total endowment benefits paid, yung natanggap niya na is 3.6. Kung iniwan niya kay company, it could have earned more na from 3.6 million, pwede pa siya maging 16.1 million. Kung iniwan niya kay company, yung kanyang guaranteed cash benefit. So, may option si policy owner kung gusto niyang kunin or kung gusto niyang iwan. Ganon din naman sa centenarian bonus. Yung isa, nabayaran na sa kanya yung 4 instances of the centenarian bonus at age 80, 85, 90, and 95. Huwag kayong makulitan na kasi kailangan maalala niyo yung mga ages na to. Or yung isang instances naman is
iniwan niya kay company. Yung 1M na natanggap niya, kung iniwan niya kay company, could have earned another 400,000 kung sakaling iniwan niya lang. Okay. Kung mapapansin niyo, yung total benefits na natanggap niya is around 13M. Kung kinukuha niya yung endowment benefit at yung centenarian bonus. Ngunit, kung iniwan niya para mag-accumulate yung mga payouts na to, ang pwede niya matanggap at age 96 is 26 million. Magkano lang ba yung total premium na binayaran niya? Remember, it's 226,638 pesos. So, multiply mo in 10 years. Ang total na binayaran niya is 2.2 million. Whereas yung matatanggap niya, either way, yung isang instances natin na kinukuha niya yung benefits is 13M ang total na matatanggap niya. While dun sa isa naman na iniwan niya kay company, total of 26M. I-less mo na lang yung investment mo na 2.2 million. Magkano na ang kinita mo? Tanungin mo sarili mo, kumita ka ba? Kumita ba yung policy mo? In whichever means you want to enjoy your benefit, pareho siyang kumita. So, walang katalo-talo ang policy owner sa ganitong plan. Tignan naman natin yung death benefit kung sakaling siya ay nawala at age 96. May dalawang instances tayo, yung tinatanggap niya yung endowment benefit and yung centenarian bonus or yung iniwan niya sa company para mag-accumulate. 2 instances pero magkaiba ang amount na pwede ma-enjoy. Halos pareho lang siya in terms of the computation. Si guaranteed benefit is 1 million. Although nasabi ko kanina na ang guaranteed death benefit nito is 200% of the face amount. In both instances, yung 100% of the face amount is already allocated doon sa centenarian bonuses natin. Si centenarian bonuses natin is binabawas lang naman natin siya doon sa guaranteed death benefit. Ang accumulated dividends is just the same, 7.5M. Ang total endowment benefit, ito dito na pumapasok yung pagkakaiba. Nung kinukuha niya yung kanyang benefit, ang total na benefit na nakuha niya is 3.6. Kung iniwan niya ang benefit ni company is nag-earn ito ng 16 million. So, total centenarian bonuses, of course, nakuha niya na yan, naibigay na sa kanya yung 1 million. Kung iniwan niya kay company, nag-earn ng another 400,000 as mentioned earlier. Ang total benefit na matatanggap ng policy owner or ng insured sa unang instances natin is around 13.2 million. Pero kung iniwan ni insured or ni policy owner yung kanyang mga payouts, ang total na matatanggap niya is 26 million, including na all the benefits. So, if you compare 13 million versus 26 million, syempre, ang laking difference naman ito, di ba? Pero, again, depende kasi sa tao. Depende sa iyo. Kung paano mo gustong i-enjoy yung benefit mo. Gusto mo bang tanggapin siya yearly para magamit siya pandagdag ng budget mo o kaya pambayad ng enrollment ng anak mo. Or kung wala ka namang ibang pinagkakagastusan, pwede mo siyang iwan sa company para mag-accumulate. By the way, ang dividends interest rate natin is not guaranteed because yearly, nagbabago siya depende doon sa mga pumasok na dividends sa company. This is equally shared among all the policy owner. Doon pa lang din masasabi magkano yung interest rate na paghahatian. Ayun, nalilito ka ba? So, kung sakaling nalilito ka, no, reach out ka sa nearest financial advisor mo para ma-explain sa'yo ano yung kagandahan ng benefit na to. And nakita mo naman, di ba, walang kalugi-lugi. Maraming magbe-benefit. May 4-generation wealth plan, may 3-generation wealth plan. So, depende sa'yo kung paano mo i-strategize yung plan na to. Ang mahalaga doon, covered ang insured, may matatanggap kayong mga living benefits at talaga namang wala kayong magiging lugi sa plan na ito. Reach out to your nearest financial advisor. Kung wala ka naman financial advisor, you can comment here, you can message me in Facebook para masagot ko rin naman kayo at ma-explain ko rin naman sa inyo kung ano yung mga naguguluhan kayo in terms of this plan. So, salamat sa panonood. Kung sakaling sa tingin mo meron kang kakilala na magbe-benefit sa ganitong plan, kindly share na lang this video with them para magkaroon sila ng idea kung gaano kaganda yung Sun Life Secure Income. Okay? Sa asahan ko yan na. Salamat!